Finally, pumasok na nga yung aking 3 buwan na refund dito sa may GSIS multipurpose loan ko, which is 30,000 plus OMG. So, kahapon pa pala to pumasok. Ngayon ko lang kasi na-check yung online banking ko. At nag-apply nga ako sa kanila last April 1. So, April 7 ko natanggap yung refund ko. Kaya super happy ko. So ngayon nga, dahil ginawa ko to ng video, yung step-by-step process kung paano mag-apply dito sa may GSIS Balik Ginhawa Program. Loan moratorium through refund nga, ginawa ko ng video yan. Panoorin nyo para hindi kayo mamali ng pipindutin. Kailangan nyo nga pala ng GSIS Touch. Kailangan nyo gumawa ng account dyan para makapag-apply nga kayo sa may loan moratorium na to. So, ginawa ko nga yung video na to dahil sabi ko sa inyo, i-update ko kayo kung natanggap ko na ba yung refund ko. And yes, dahil sa online banking, ayan, pwede nang makapag-withdraw yung mga first batch na nakapag-apply. So ngayon nga sasagutin din natin yung mga frequently asked questions about dito sa may Balik Ginhawa program na to. Dahil marami pa din yung mga nag-aantay at kung sino nga ba yung mga qualified para dito sa may 3 buwan na refund. Pero syempre kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. And para sa mga utangan vlogs, mga legit at hindi legit na utangan online, mapapanood mo yan dito sa my YouTube channel ko. So ngayon nga, sobrang tagal ulit ma-open ng GSIS Touch at tingnan nyo naman. Titingnan ko kasi kung ano yung nakalagay na ngayon dito pagka kinlik yung members request form for loans. So gusto ko makita kung ano na ba yung lalabas dyan kasi dati yung nakalagay is already submitted na. So update ko na lang din kayo. Pero eto nga, ayan, nakita ko sa may online banking ko, credited na nung April 7, 2026. At nakalagay dyan NB Credit Memo. So 31,813.35. Oh, diba? Talagang napakaginawa na to, guys. At eto nga pala, may deadline yung pag-a-apply dito at hanggang October 31, 2026 lang. Kaya kung kayo, nagdadalawang isip kayo, pwede namang hindi kayo mag-apply dito, so choice nyo yan. Pero kung magbago yung isip nyo, mangailangan kayo, may biglaang gastos, pwede kayo mag-apply bago mag-October 31. Sabi nga pala ng GSIS na mismo ha, ayan, kailan daw makikredit after mo mag-apply. So sabi ng GSIS, kapag daw naaprubahan na ang inyong application sa GSIS Touch, ang refund ay papasok sa inyong account sa loob ng 7 working days. Ito naman ay April 1 nag-apply tapos April 7 natanggap ko na. So, eto na nga yung Balik Ginhawa dahil nagsimula na nga daw yung Government Service Insurance System sa pagbibigay ng refunds sa mga kawani ng gobyerno sa ilalim ng Balik Ginhawa program. So, eto na nga yung mga katanungan. So, number 1, ano ba ang programang ito? So, ito galing to sa may GSIS na mismo. So ito daw ay isang modified loan moratorium kung saan ibinabalik ng GSIS ang katumbas ng 3 buwang hulog sa inyong loan. So ako, yung loan ko is yung multipurpose loan na kinakaltasan nga ako ng 10,000 mahigit at matatapos na ako next year. O di ba bongga? So ang pangalawang tanong naman natin, ihihinto ba ang loan deductions ko? So ang sagot ay hindi. Tuloy-tuloy pa rin ang regular salary deductions. So kung nakapag-refund tayo ng 3 buwan ngayon, magkakaroon naman ng extension na another 3 months yung ating babayaran ng walang interest. So yun, ma-extend lang din yung pagbabayaran natin. Dahil syempre, 3 buwan yung ibinigay sa atin pabalik, 3 buwan din yung ma-extend ang ating loan. So, pangatlong tanong, ano ang matatanggap ko? So, makakatanggap kayo ng refund na katumbas ng 3 buwang hulog mula December 2025 hanggang February 2026 na direkta ngang i-credit sa may account natin, sa may GSIS natin na UMID. So, ako nag-apply lang ako noon sa may Land Bank. Tapos nag-online banking din ako sa may Land Bank, doon sa may malapit na branch sa amin. Kaya kayo, magtanong lang din kayo kung paano mag-online banking doon sa may Land Bank branch na malapit sa inyo. Kagaya nung sa akin. So, ito yung sa may salary ko, ito naman yung sa may UMID ko. Kaya pagka may mga loan tayo sa may GSIS, makikita na din natin kapag na-refund na dyan sa may online banking or kapag na-i-credit na dito sa ating online banking. So, pang-apat, ano ang coverage period ng refund? So, ito naman, kagaya na sabi ko kanina, 3 buwan mula December 2025 hanggang February 2026.
So, pangalimang question, kailan ko matatanggap ang refund? So, eto, nasabi ko na din kanina, 7 days. Pero eto nga yung sagot din ng GSIS. Ika-credit ang refund sa inyong account kapag naaprubahan na ang inyong aplikasyon sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile application. Alinsunod sa karaniwang processing time. Kaya mahalaga ang GSIS Touch. Dapat meron kayo niyan. At kailangan nyo din pala ng BP number nyo. So, tanong nyo lang sa may AO nyo or sa may finance nyo, kung ano yung BP number nyo kung nakalimutan nyo dahil kailangan nyo yan kapag maggagawa kayo ng account sa GSIS Touch. So, pang-anim naman na tanong, para saan ko maaaring gamitin ang matatanggap ko? Sabi ng GSIS, maaari nyo itong gamitin para sa pang-araw-araw na gastusin, pangangailangan ng pamilya o anumang agarang pangangailangan. So, ayan, basta nangailangan tayo, ayan, may magagamit tayo. Dahil dito sa balik ginhawa. So, ayan, basta nangailangan tayo, ayan, may magagamit tayo. Dahil dito sa balik ginhawa. Pang-pito, ayan, mandatory ba ang pag-avail nito? So, ang sagot, hindi. Voluntary ang programang ito. So, kung kayo, okay naman kayo sa may budget, ayan, di naman pa kayo kinakapos, pwede kayong hindi mag-avail na to. Pero, kung gusto niyo naman na may budget kayo ngayong bakasyon, pwede kayo mag-avail. Yun nga lang, madadagdagan kayo ng another 3 months na paghuhulog pagka nag-avail kayo na to. Dahil ako, August ako matatapos next year. So, may another 3 months ulit akong huhulugan pero walang interest. So, pang-walo, paano ako mag-a-apply para sa balik ginhawa? So, ang sagot ay eto. Ang aplikasyon na eksklusibong gagawin sa pamamagitan nga ng GSIS Mobile Touch. Hindi nyo na kailangan pumunta sa anumang GSIS office upang mag-avail ng programa at hindi na rin kailangan dumaan sa approval ng Agency Authorized Officer or AAO. So, wala na. Eto nga pala yung tutorial ko. Ayan, pindutin nyo lang yan or nandito din sa may YouTube channel ko, panoorin nyo lang dahil noong una na mali ako kung ano yung pipindutin ko. So, ayan, para hindi din kayo mamali, panoorin nyo yung video ko dyan para sa step-by-step process kung paano mag-apply sa Balik Ginhawa program. So, pang-walo, may dagdag bang interest o penalty? So, kagaya na sabi ko kanina, walang karagdagang interest o penalty. At pang-sampu naman, paano ko mababayaran yung na-refund sa akin? So, sabi dito, ma-extend ang loan term ng 3 buwan o depende sa bilang ng amortization na na-refund sa inyo or sa iyo. So, ayan, mag-extend lang yan na ide-deduct nga din sa ating salary. Next na tanong, sino ang maaaring mag-avail? Ayan, mga miyembro at pensioner na may existing loan na hindi in default at walang arrearages at may actual na remittances sa mga buwan na sakop ng refund. So, yan yung mga qualified, yan yung mga pwedeng makapag-avail. At pang 12, ayan, hanggang kailan maaaring mag-apply? So, sabi dito, maaaring mag-apply hanggang October 31. Tanging applications na natanggap at matagumpay na naisumite sa loob ng panahong ito ang ipoproseso. So, ayan, hanggang October 31 pa kayo pwedeng mag-decide. So, choice nyo yan kung i-avail to or hindi. So, pang 13, bakit hindi na lang itinigil ang deductions? So, ang sagot, upang mapanatili ang kaayusan ng loan accounts at ang katatagan ng pondo, habang nabibigyan pa rin kayo ng agarang tulong. Ayan, para daw mas maayos ang ating loan accounts. So, ibinigay na lang yung 3 buwan na refund. So, number 14, bakit kailangan pa mag-apply? Hindi na lang gawing para sa lahat. Ang sagot, ginawang application-based ang programa para mabigyan ng pagpipilian ang bawat miyembro. Hindi lahat ay nangangailangan ng refund. May ilan na mas nais panatilihin ang kanilang kasalukuyang loan schedule na buwan-buwan nga ay dinededuct sa ating salary. Sa pamamagitan ng application or nung GSIS Touch, ang makikinabang ay iyong tunay na may pangangailangan habang napapanatili rin ang kaayusan at katatagan ng pondo. And last one, meron kasi kung mga nababasa ang nagko-comment dito sa may GSIS FB page. Sabi niya is, bakit daw yung na-receive niya is 1,400 lang pero meron siyang in-applyan na 3 buwan na moratorium. So meron daw kasi siyang G-file na ang deduction ay 9,600 plus monthly. So bakit daw kaya 1,400 lang yung natanggap niya? So meron nga sumagot na isang concern. Sabi niya is, dumaan daw siya sa may GSIS office and same situation sila.
Base daw sa may nakausap niya, hiwa-hiwalay daw na ike-credit yung mga in-apply sa may moratorium. So mag-abang lang daw siya sa may next na papasok within 7 days. So ayun, sana nga daw ay ganon. So yan yung mga frequently asked questions ng mga tao about dito sa may Balik Ginhawa program na loan moratorium through refund. So kayo kung meron pa kayong tanong is comment down below para masagot nga din natin. At para mabasa nga din ng iba kung ano yung experience nyo dito, ano na-open nyo pa rin ba yung GSIS Touch? Kasi ako ngayon, pahirapan, hindi ko ma-open. So I suggest mag-open kayo pagka madaling araw na. Ayan, itry nyo. Baka nun mabilis na yung naka-connection natin or mabilis tayo makapag-touch dyan, makapag-click ng members request form. Kaya, ayan, thank you for watching at kung may mga tanong kayo, comment down below lang din. Thank you so much sa may GSIS dahil talagang may malasakit. Ayan, pinapaginhawa ang buhay ng mga Pilipino na may utang sa kanila dahil malaking tulong talaga to. Lalo na sa mga nangangailangan ngayon, kinakapos ng budget dahil bakasyon. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!